Magandang gabi mga kapito, kabola muli. Ito po si Kuya Roger. Tayo po mag-aaral muli sa Batas Basketball ni FIBA. Yung pag-aaralan po natin ay yung rule number 5 na violation pa rin na kung tawagin ay ball return to the backcourt. Na mababasa po natin sa Article 30, page 34 ng OBR at saka Article 30, page 63 ni OBRI. Okay, sa OBRI po, nandun po yung mga iba't ibang klase ng example ng ball return to the backcourt. Meron pong siyam, parang yung nabasa ko siyam. Pero parang merong isang hindi nakasulat doon, yung start of the second quarter, third quarter, fourth quarter, at saka overtime kapag mag-throw in. Yung naka-straddle. Okay, umpisahan po natin. Bigay po tayo ng ilang example. Dahil sa medyo mahaba po yan, hati-hatiin po natin yung video. Okay, for example, ito po yung front court ng Team A or ng green. Backcourt ng Team A or ng green. Okay, for example, ito po si A2. Naka-establish position sa front court. Ayan po. May dala ng bola. Napaatras. Tumama yung paa. Okay, napaapak yung paa o anumang bahagi ng kanyang katawan. Yan, natouch niya yung center line ng backcourt. Yan, klarado po yan. Ang tawag po dyan ay ball return to the backcourt. Okay. Example number 2. Naka-establish position si A2 sa front court. Yung bola, na-dribble niya, yung pumpula, na-dribble niya ron sa linya at siya pa rin nakakuha, ball return to the backcourt. Okay, na-dribble, for example, yung example number 3, na-dribble, lumayo yung bola, tumama sa center line, nakakuha ni A3, okay, ball return to the backcourt. Yan po yung mga common na makikita natin, ha. Ngayon, meron po itong scenario sa OBRI, Article 30-4. Yun po ibigyan natin ng isang example. Yung airborne, yung tumalon. Okay, for example, ito po si A1. Ito po yung bola. Ito yung committee. Throw in si A1 sa front court. Ngayon, ito po si A2. Yan, yung airborne, yan po yung paliwanag at demo dun sa Article 30-4. Si A1, throw in, pinasa kay A2, tumalon sa area sa A2. Kinuha yung bola. Okay, nag-airborne, nagland sa backcourt. Both feet. Okay, klarado po yan. Ball, return to the backcourt. Okay, scenario number 2. Ganun pa rin. Inbound si A1. Si A2, sinalim bola sa ere. Sa ere, bumagsak. Both feet. Kaso naka-straddle. Ayan, in between yung center line. Okay, backcourt violation or ball return to the backcourt. Okay. Scenario number 3, ganun pa rin. Pinasa ni A1 kay A2, sinalot sa ere, airborne, bumagsak yung isang pa, nakatouch dun sa center line, okay, ball, return to the backcourt. Okay, bakit po naging ball, return to the backcourt? Nasa ere naman yung player. Baka sabihin ng mga team related, rep nasa ere yung player, hindi naman naka-touch sa flooring ng front court. Okay, according dun sa statement ng article 30-1, yung tinatawag nating point of origin, ang nilagay po ni OBRI ngayon, binago yung salita, ginawang retain the same status ng player. Ibig sabihin, the same status ng player sa court. Kung saan galing yung player, yun din yung status ng kanyang lugar nung tumalon siya. Ibig sabihin, kung tumalon sa front court, bumagsak sa backcourt, galing pa rin siya ng front court. Yun po yung paliwanag ni OBRI. Retain the same status sa court ng player kapag tumalon. Okay po, mga kapuso, mga kaibigan, kung may mga pagkukulang at saka po na, muli po, kayo na po ang bahala at tumatanggap tayo ng ibang paliwanag mula sa iba para maging biyaya po tayo sa isa't isa. Muli, paki-like and share at comment po ng ating mga video, subscribe at follow para sa sunod-sunod po natin at tuloy-tuloy po natin na demo. Thank you very much, Kuya Roger.